Good morning everyone! Ang umagay talaga namang gaganda at ang buhay ay sasaya pag si Jesus ay ating kasama. Kaya tara mga kapatid, mga ka-faith, mag-devotion muna tayo. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest road and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God and helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the one He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin, and He was laid. Here in the dead of Christ I live. Tearing the ground, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin kisses lost its wrath for me.
Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. God's morning mga ka-faith! Nasa second week na po tayo ng ating anniversary month. At ang ating pong topic for today's devotion, Stay Deeply Rooted in Christ. Ang ating pong pagbabasihan ng pag-aaral ng ating devotion sa umagang ito ay mula po sa Book of Romans, chapter 11, 11 to 18 sa wikang Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi, sa halip dahil sa kanilang kasalanan. Ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa libutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, dahil ako'y apostol para sa inyo. Ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ko ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pangtagap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw ay sanga ng ulibong ligaw, ang idudugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang mga hintil na hindi kabilang sa pinili ng Diyos ay pinagkaloobang mapabilang at maging kapamilya ng Diyos. Sila ay inampon sa tahanan ng Diyos. Maging si Apostol Pablo nga na itinilaga ang kanyang sarili sa mga hintil ay sabi niya, nabubuhay lang dahil sa biyaya ng Diyos. Binigyan din niya na hindi nangangahulugan na sila ng mga hintil ay higit na mas mataas kaysa mga Hudyo na naligaw. Tinanggihan ng mga Hudyo ang Diyos at sinamantala ng Diyos ang pagkakataong ito upang iligtas ang mga hintil. Ang mga hintil ay hindi mas mabuti kaysa mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay hindi mas masahol kaysa sa mga hintil. Lahat ng sangkatauhan ay nangangailangan ng kaligtasan. Lahat ng tao ay makasalanan. Ito po yung pakahulugan noong teksto na ating binasa. Wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Lahat ng tao ay makasalanan at nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil tayo ay nabubuhay sa mundong puno ng kasalanan at temptation, kailangan nating panatilihing ang ating pananampalataya ay laging nakaugat kay Kristo Jesus. Mayroong mga mananampalataya o believers na ang tingin sa kanilang sarili ay masigit kaysa sa iba. Marahil ay dahil kinukumpare nila ang kanilang mga mabubuting gawa o paraan ng pagsamba at naniniwalang sila ang mas banal at sila ang mas gumagawa ng tama kaysa sa iba. Mga kapatid, hindi po dapat na ganito ang ating isipin. Hindi natin pwedeng angkinin ang kaligtasan ay para sa atin lang na itinuturing ang ating mga sarili na mabuti. Ang Panginoon, ang ating hukom, na siyang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin. Tayo ay nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang biyaya, wala tayong maaaring gawin upang sa ating sariling sikap ay makamit natin ang kaligtasan. It is only by the grace of God. Kaya naman, habang tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos, sikapin nating manatili tayong nakakabit sa ugat ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga, nabubuhay tayo sa mundong makasalanan at puno ng temptation, pero sikapin pa rin nating lumakad ng may kabanalan sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo ay deeply rooted sa Panginoon, anumang pagsubok at temptation ng dumating, hinding-hindi tayo mabubuwal. Kung tayo ay deeply rooted in Christ, laging mayroong paglago sa ating pananampalataya.
Kung tayo ay deeply rooted in Christ, nauunawaan natin na ang pag may inalis na sanga o anumang bahagi ng ating buhay, ito ay pruning process lamang na ginagawa sa atin ng Panginoon. Paano ba nating mapapanatiling tayo ay deeply rooted to God, sa Panginoon? Una, go deeper in study. Read the Bible. Pray regularly and learn to trust God at all times. Mga kapatid, patuloy tayong magbabad sa salita ng Diyos. Kung paano marami tayong time to scroll sa ating social media at time sa iba't iba pang gawain, mas pag-ukulan natin ng mas maraming time ang mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po basta nagbabasa o nakikinig. You should practice and obey the instruction of the Word. Makita sa ating buhay. Always be thankful in all circumstances. Be contented and pray regularly. And of course, mga kapatid, there are times na tayo ay mahina. At ang kaaway ay pilit na gumagawa ng mga sitwasyon para tayo ay ibuwal. Pag dumating ang time na para bang gusto tayong bunutin ng kaaway mula sa ating pagkakakabit sa ugat, just tap on the power source. Lumapit lang tayo sa Panginoon, sa panalangin. At aminin natin, Lord, I am weak today. Hindi ko na kaya, napapagod na ako. Tulungan mo akong kumapit sa iyo. Ikaw ang humawak sa akin, Lord, sapagkat kung ako ang hahawak sa iyo, maaari akong makabitaw. Pero pag ikaw ang humawak sa akin, siguradong hindi ako maibubuwal ng anumang pagsubok. Ang ugat ng ating pananampalataya ay mananatiling nakakabit sa iyo, Panginoon. Amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti mo, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Sa bawat pagising sa umaga, nararanasan namin ang biyaya at pagpapala mo sa panibagong buhay at kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita na ang ugat ng aming pananampalataya ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, wala po kaming magagawa kung kami ay wala sa iyong tabi, kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, anumang panahon, anumang sitwasyon, na natili kaming malapit sa iyong piling, Panginoon. Manatili kami sa paglago, sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung mayroong mga pagkakataon na nakikita namin ang aming sarili na mas magaling at mas banal kaysa iba. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi kami nagbibigay lugod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kabila ng maraming pagkakamali, kahinaan at pagkukulang na nagagawa namin, ang iyong pag-ibig ay laging laan sa amin. Salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon, na wala kaming anumang pwedeng gawin makamit ang kaligtasan. Ito ay biyaya nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. And we live by your grace, Panginoon, na bubuhay lamang kami dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Muli, kami po ay lumalapit sa iyo at ang dalangin namin sa aming mga puso, sa aming buhay pananampalataya, palagi mo po kaming samahan. Upang dumating man ang pagsubok, dumating man ang bagyo, ano man ang gawin ng kaaway para kami ay hiwalay sa iyo, hindi po sila magtatagumpay sapagkat ikaw ang Diyos na laging nasa amin. Salamat, aming Panginoon. Dumudulog po kami sa araw na ito, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapalang tinatanggap po namin, Panginoon, sa mga blessing, Panginoon, ng buhay, ng kalakasan, ng mga provision. Maraming salamat, O Diyos. Kalakip nito, Panginoon, ang aming panalangin ay ang aming mga hiling. Nalalaman mo, Panginoon, ang lahat ng ito, hindi pa man po namin binabanggit. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Diyos na nagkakaloob, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging sa amin ay gumagabay. Samahan mo po kami sa pang-araw-araw na gawain namin, Panginoon. Katagpuin mo ang iyong mga anak na sa oras na ito, Panginoon, ay umuusal ng kanilang mga personal prayer sa iyo. At dinggin mo po ito sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat, aming Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for everyone for joining and worshiping with us today.
Pero bago po tayo magwakas, nais ko pong batiin ang ating mga kapatid na nagbe-birthday sa araw na ito. May God bless you and keep you po. Ang panalangin ko, anumang prayer, panalangin ng inyong puso ay pagkaloob sa inyo ng Panginoon. And muli, kung kayo po ay napagpala ng mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, pakishare po ang video ito, like and share para marami pang mga kapatid, kapamilya, kaibigan natin ang makapakinig ng salita ng Diyos at sila din ay mapagpala. At kung nais nyo rin pong magkaloob para sa paggawain at ministeryo ng ating church, nariyan po sa ating screen ang ating bank account, GCash account at pwede rin po kayong mag-send ng stars sa aming mga video. Thank you so much everyone. See you next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye!